Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today guys, I'm just gonna say something lang guys. Kasi may nabasa kasi akong trending, so may napanood din akong trending na it's between a child and a mother or a family member. So I'm just saying, like, for instances, like if there's some if there's some conflict between you and your mother, or between you and your father, or between you and your family, you should be like, it should be like, it should be, the problem should be just inside the family matters. It should just be within the family members, or within just the family. Especially if you're a celebrity or a famous person or something like that, or a public servant or something like that. But no matter what, regardless of your status in your life, for me, it would better if you just keep it to yourself within, or you just keep it within your family members or within your family, because other people they have no interest with that. They don't care, it's not their business. So sometimes because of you open up of this, of course somebody gonna be so interested with your stories, but it's not really appropriate to scattered, or to tell it out, or especially if you're the mother and your daughter who got involved with some issues or some matters, or if your son, or if your son got involved with some private, with some related issues or hot issues or something like that, and you tend to spell it out to other people, especially to the public people or to the media or anybody else. Of course everybody gonna listen to it, gonna read about it, or gonna watch over it, and it's gonna scatter all over the world, especially the whole world gonna know your bad stories. It's not really right, guys. So everybody gonna knows your baho, diba? So wag mong ikakalat, especially kapag mother ka, tapos alam mong ganito ugali ng anak mo, yung mga anak mo, ikukumpara mo sila, diba? Ikukumpara mo sila, yung anak kong ito panganay, matigas ang ulo, yung pangalawa mabait, yung pangatlo mabait. Wag mong ikukumpara ng ganon, o kaya ito lang yung mabait. Yung wag ganon, guys. Huwag mo sasabihin sa media or sa ibang tao o kahit kaninong miyembro ng relatives mo, ng cousin mo, ng auntie mo, tita mo. Huwag mong ikakalat yun, kasi una, gawa mo yun, produkto mo yun. Yung product mo, kumbaga yung product mo ibebenta mo, tapos sisiraan mo, sino bibili, di ba? So, ganun lang yun. Hindi naman sa kunyari, kung hindi dahil sa akin, hindi ka mabubuhay. Given na yun eh, di ba? Of course, it's a part. Obligasyon yun. It's your obligation as a parent to take good care of your children. No matter what happened, if they grew up like a bad person or what, don't tell it to the media, don't tell it to other people, don't tell it to your relatives, don't tell it to the neighbor that my son is kind of like, troublemaker or blah, 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 blah. No. Or he's a headed person, he doesn't give me money, blah, 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 or she doesn't give me any money, she doesn't support me, she doesn't clean the house, she's not doing well. No, you have no right to tell it to other people. Just keep it to yourself within your family, because they don't care. So what will gonna happen? Can they help you with that? They cannot talk to your children. They cannot talk to they will never listen. You're right? So, hindi nga nakikinig sa'yo, makikinig pa sa ibang tao, di ba? And, like instances, like, hindi yung neighbors nyo or sa ibang tao, hindi yan makikinig, guys. And hindi yan manghihimasok sa buhay ng may buhay. Yung iba, sasabihin lang, okay, kakasapin ko yung anak mo, ganyan, ganyan. Pero,
nakakaya kasi kumalat na yung chismis, di ba? So, wag mong bibigyan ng kahiyan yung anak mo. And una, wag mong, as a mother or as a father, wag mong ikakalat yung chismis tungkol sa anak mo, kung ano pag-ugali ng anak mo, kung mabait man yan, o mabuting tao, or masamang tao, especially kung masamang tao siya, or matigas ang ulo niya. Kasi lahat naman ng tao, lahat naman ng anak, matigas ang ulo. Okay? So, lahat ng mga anak natin, matigas ang ulo. May mga matigas ang ulo, may mga mababait, may mga nasa lubang kolo. Kanya-kanya na karakteristik yung mga anak natin. Hindi natin mapipigilan yan. Pero, dapat may respeto tayo sa anak natin. Kung sino man sila, kung ano man ang nangyari sa buhay nila, may respeto tayo sa bawat isa. May respeto tayo. Kung i-chismis tayo ng anak natin, okay lang yun. Pero at least, ikaw na magulang, ikaw yung naggumawa dyan sa anak mo, kailangan ikaw magdepensa sa anak mo, hindi yung anak magdidepensa sa'yo. 'Di ba? Kailangan ikaw magdidepensa sa anak mo dahil ginawa mo yan. Unang-una dapat ikaw muna ang manguna bago ang anak mo. Kasi you're the main member of your family. Ikaw ikaw gumawa ng pamilya mo ikaw gumawa ng anak mo, 'di ba? Di naman niya mabubuo kung walang itatay yan, 'di ba? So ikaw gumawa niyan. So ikaw nasisira niyan, ganyan, parang diba? Kumbaga sinasabi mo sa tao kung hindi dahil sa iyo hindi ka mabubuhay. Huwag man ganoon. Huwag ganoon. Kasi obligasyon mo yan na magulang na ginawa mo yan, 'di ba? Pa-chipping-chipping ka niyan sa gabi, 'di ba? O kalabit-kalabit mo yung mister mo, tapos pag dumating na si baby, sasabihin mo sa kanya, dahil sa akin nabuo ka, dahil sa akin hindi ka nabubuhay. Obligasyon mo 'yan, ginawa mo 'yan 'di ba? Kung may mangyayari yan sa anak mo, ikaw yung diyan. Ikaw mananagot dyan, di ba? Kaya wag mong sisisihin yan sa anak mo. And utang na loob pa yan ng anak mo na pinalaki mo sila, di ba? So ikaw utang na loob mo sa nanay mo, pinalaki ka ng nanay mo, di ba? So parang ganun. So anyways, ganito lang yan. Baho ng pamilya natin, especially baho ng anak mo. Kunyari ako, anak ko, baho ng anak ko. Hindi ko isasawalat yan sa ibang tao. Hindi ko yung sasabihin sa ibang tao. I'm not gonna tell the world about kung ano galing ng anak ko. Private ko na yan. Di ba may sinasabi nga sila na unang-una wag mong ipopost ang bank account mo, sweldo mo, salary mo, relasyon mo. Ha? Pwede mong i-announce yun. I-announce mo yun, yung relasyon mo. Kung masaya ka, i-announce mo yun. Kung may pera ka, i-announce mo yun. Di mo naman lahat i-announce yun. Guys, ito talaga yung buong pera ko. Pati i-announce mo ba yun, di ba? Pwede mo naman i-announce, guys, ito yung salary ko ngayon. Di ba, ganun, di ka naman bobo para naman sabihin, di ba? Hindi mo naman isasawalat lahat yun. Di ba? Hindi yung, at least yun, pwedeng mapalitan yun. Pero pag yung reputasyon ng anak mo nasira, hindi mo na mapapalitan yun. Yung relasyon, mapapalitan yan. Di ba? Pag sinabi mo, ito boyfriend ko ngayon. Okay na bukasan, bago na boyfriend mo. Pwede mo mapalitan yun, di ba? Kunyari, ang pera mo ngayon, guys, itong pera ko ngayon, nawala, nanakaw. Pwede mo mapalitan yun, di ba? Yung salary mo, guys, ito yung salary ko. Tapos, pag nagbago, pwede mo mapalitan yun, di ba? Pwede ka pa mag-apply sa ibang lugar, pwede kang mag-apply, pwede kang kumuha ng salary, di ba? Pero yung reputasyon ng anak mo, sinira mo, mapapalitan ba yun? Hindi na, bad image na siya, di ba? So, sino pang kukuha dyan sa anak mo kung bad image na yan, di ba? So, ganun lang yun. And ikaw rin, ikakasira mo yan. Ikakasira mo yan pag ikaw mismo ang nagkalat ng baho ng anak mo. Kaya ako, guys, sa akin lang, di bali nang ako maging mabaho sa mata ng tao. Kahit sino, kahit na mabaho ako sa paningin nila, o kaya chismisan nila, at least, ako yung mabaho. Hindi yung pamilya ko, hindi yung anak ko. Diba? Pinoprotektahan ko yung pamilya ko, yung anak ko. Pero, okay lang na ako. Di ba may sinasabi nga sila, tirahin nyo na, wag lang mga magugulang ko. Di ba may mga ganun? So, ganun din yun. Kailangan pinoprotektahan din nating anak natin. So, di bali nang yung nanay pokpok.
'Di ba? Di bali na yun, yung nanay kung saan-saan sa gabi, rumarampa sa gabi, mapakain lang yung mga anak nila. Okay lang yan, di ba? At least, hindi yung anak niya yung binubugaw niya, di ba? Ganun lang yun. Di bali na nga kung maging malaswa. Wag lang kayo, mapakain ko lang kayo. Kasi siguro, kunyari, yun lang ang kaya niyang trabaho, yun lang ang trabaho niya, wala siyang pinag-aralan. Di ba? Gusto niya easy money lang. So, at least, ang binabalahura niya, sarili niya, hindi yung anak niya, yung pamilya niya. Di ba? Pinoproteksyonan pa rin yung pamilya niya. Yun ang maganda. Hindi yung kung sino yung anak mo, ikaw pa yung promotor na ikaw pa yung magsasabi na yung anak ko masamang ugali, yung anak ko hindi nagbibigay ng pera, yung anak ko gento-gento. My goodness. Diyos ko, day, bakit? Ikaw lang ba may anak na ganyan, di ba? So, given na yun, huwag mo nang ipagkalat yun sa tao. Sa'yo na lang yun. 'Di ba? Kung ganyan man ang pag-uugali ng anak mo, huwag mong ikakalat sa ibang tao, dai. Huwag mo nang ikalat sa tao kasi mas nakakaya. Yung imbes na yung anak mo umangat, babagsak. So pag bumagsak ang anak mo, ano mangyayari sa iyo? 'Di ba? Heavy burden mo din 'yun, 'di ba? Panagang hirap ang anak mo. Oh, hindi kanya malalo mabibigyan ng pera, hindi kanya maambush, hindi ka mabibindo siya ng pagkain, ng pera, ng kotse, ng bahay, 'di ba? Kung anak mo yumaman, tapos ganyan na pag-ugali mo. Oh. Sa tingin mo, ano gagawin sa'yo ng anak mo? Hindi ka ambunan ng pera nun, di ba? Hindi ka ambunan ng pera nun. Kung ambunan ka man ng pera nun, hindi ko lang alam. Diba? Pero, kahit na hindi ka naambunan ng pera ng anak mo, basta na ang importante yung anak mo nasa sitwasyon na magandang sitwasyon, magdasal ka na lang kay God. Just pray to God. Magpasalamat ka na yung anak mo naging maganda yung buhay, masaya yung pamumuhay, magdasal ka na lang. Diba? Kung masama man ang ginagawa sa'yo ng anak mo, magdasal ka na rin, humingi ka ng tulong kay God. Huwag kang humingi ng tulong sa ibang tao. Kasi walang magagawa. Hindi naman sila polisin at unless may ginawang krimen yung anak mo, doon ka humingi ng tulong, doon mo sabihin, doon mo isiwalat. Diba? Pero kung walang ginagawa sa'yo yung above the law, it's against the law, wala kang karapatan na kutsain ang sarili mong anak. Diba? So, ganun lang yun. Isipin mo na lang na yung anak mo ang dapat na pinoproteksyonan mo. Diba? Hindi yung sarili mong sarili lang. Iniisip mo lang kasi sarili mo eh. Iniisip mo gusto mong maging bida sa ibang tao. Iniisip mo gusto mong magkaroon ng simpatiya sa ibang tao. Pero yung anak mo, madungis. Diba? May mga nanay nga na gusto nila sila maganda. Diba? Sila maganda, beauty queen, yung anak nila. Madungis, hindi naliligo. Ganoon ang ginagawa mo sa anak mo. Diba? So, ikaw kumakain ng masarap, tapos yung anak mo nakatingin lang sa'yo. Diba? Ganon. Iniisip mo sarili mo. Iniisip mo pa sarili mo, hindi iniisip mo yung anak mo. Diba? So, yung iba, ako, di bali ng ako. Ako, di bali ng ako hindi makakain. Basta importante na napagluto ko ang anak ko. Ganon ako eh. Ako, pagdating ako sa trabaho, pagagaling ko sa trabaho, magluluto ko. Para may makain yung pamilya ko. Kahit napagod ako, magluluto ko. Para may makain ng pamilya ko. Pero, yung iba, hindi eh. Magluluto sila para pa sa sarili nila. Tapos yung anak nila gutom. Hindi nila pagluluto. Hindi yun. Kaya makikita mo yung mga nanay tataba. May iba, di ba? May mga nanay matataba. Tapos yung anak mga payatot. Paano sila kumakain? Kain sila ng kain. Anak nila, hindi nila siniservisyan. Di ba? Hindi nila pinapakain. Pangit yun, guys. Kaya, sinasabi ko sa inyo, sana sa lahat ng mga magulang dyan, at magiging magulang pa rin dyan, magiging magulang dyan, in the future, alalahanin nyo, unang obligasyon nyo, anak nyo, pagtakpan nyo ang anak nyo, kung masama man ang ugali ng anak nyo, hindi naman yung, kunyari, may krimen siya, may pinatay siyang tao, nagnakaw siya, hindi yun sa pagtatakip. Siyempre, kailangan, if it's against the law, kailangan sumunod tayo sa batas. Diba? Pero, kung wala naman, it's not against the law, yung typical lang na tantrums, typical lang na normal yan sa pamilya. Lahat ng pamilya may ganyan. Lahat ng pamilya may hidwaan. Pero,
Hindi naman naririnig mo ba yung ibang magulang na nagkikwento tungkol sa anak nila? Anak ko, matigas ang ulo. Ay, anak ko pasaway yan. Hindi yan sumusunod sa akin. Ay, nako, yung anak ko, nako, ano yan, hindi namimigay ng pera yan. Mga ganun. May ganun ba? Di ba ang pangit, di ba? So, anong gusto mo? Di ba? So, ibig sabihin nun, nag-i-expect ka na bigyan ka ng pera kasi tamad ka, 'di ba? Baka hindi ka batugan ka, wala kang trabaho. Ikaw may trabaho ka, hihingi ka ba ng pera sa anak mo, 'di ba? Hindi. O, not unless kung disabled ka, 'di ba? Kung nakaratay ka sa karamdaman, may sakit ka, 'di ba? Yun, humingi ka ng tulong sa anak mo, 'di ba? Ikaw ang lakas-lakas mo, tingnan, kaya mo pang manuntok ng tao eh, 'di ba? Kaya mo pang bumira ng tao eh, tapos manghihingi ka ng pera sa anak mo. Mahiya ka naman sa buto mo, day. Mahiya ka sa balat mo. 'Di ba? Hindi karapat-dapat 'yan. Saka kawawa naman yung bata. Kawawa yung batang giniganyan mo. Saka na lang sasabihin sa'yo ng tao, walang respeto sa yung tao. Kasi una, sira na yung anak mo, sira ka rin.